Mas mabuting maging handa sa pagpasok ng bagyong Uwan. Kaya tara, samahan niyo ako kung paano kami naghanda for today's video. Ito nga sinisilip ko na yung nangyayari sa labas ng mga bandang hapon na to. At sobrang lakas ng hangin. Medyo nakakatakot kasi kami nga lang naiwan sa bahay ng mga anak ko. Kaya ayan, patanaw-tanaw nga lang ako sa may bintana ng bahay. Baka kasi mamaya may mga lumilipad na palang yero, di pa namin alam. Pero joke lang. Nag-aalala nga din kasi ako sa lagay ng panahon. Di rin kasi biro yung papasok na bagyo. Kaya nakakatakot din. Kaya kailangan maging handa ka. Eto nga't nilalaro ko lang yung mga anak ko at pinapakain ko na nga lang din para malibang at hindi magyaya sa labas. Oh, nakita nyo ba? Ang pogi at ang ganda ng lahi namin, oh, di ba? Walang kokontra, baka masakal kita, Charis. Nung mga oras nga na rin na to, nakarating na nga rin si Daddy sa bahay at binuksan ko nga ulit yung bintana dahil nung mga oras na to ay brown out na sa buong Orani. Kaya naman, syempre, para lumuwanag sa taas, ayan nga, binuksan namin yung bintana. Maya-maya nga't nagkakuryente, sinamantala nga namin yung pagkakataon na may ilaw. Kumain na nga kami sa baba dahil mahirap naman kumain ng madilim, di ba? Pagkatapos nga namin kumain, eto nga't binuksan ko nga yung dala ni Dading parcel ko. In-order ko nga to para ilagay naman sa may taas namin. Dahil pink na nga sa baba, gusto ko white naman sa may taas. Gusto ko na rin kasing ayusin yung bahay kahit paunti-unti para naman maaliwalas na tignan kapag nagbablog kami ni Daddy. Maya-maya nga lang, nawala na naman ang kuryente, kaya eto, nagbukas nga kami ng kandila. At iyan, magtsatsaga muna kami magpaypay ng mga oras na to. Dahil sobrang init talaga, kawawa yung mga bata. Kaming matatanda, kaya naming magtiis, pero yung mga bata hindi kaya ng sobrang init. Kahit sabihin mong umuulan, iba yung alingasaw ng init ng mga oras na to. Pero yan, nililibang pa rin namin yung mga anak namin para din nila maramdaman yung takot kapag umaangat yung bubong. Pero etong anak kong babae, iniisip niya talaga yung pera niya kung kumpleto ba. Nakakatuwa nga tong anak kong bunso kasi sayaw lang siya ng sayaw ng mga oras na to. Maya-maya nga lang ay bumaba nga ako para tignan nga kung okay na yung baba. Ito nga yung mga pang nails ko, iniwan ko nga lang yung mga cutics pero inangat ko yung mga importante lalo na yung mga dekuryente. At eto nga, itinaas na nga nila yung washing dryer at iba pang gamit na pwedeng mabasa kung sakaling bumaha. Buti na nga lang at nandito yung biyanan kong lalaki kaya may nakatulong yung asawa ko mag-ayos at magtaas ng mga gamit. At yan nga, yung nasa taas ng mga damit namin pinagpa-plastic ko. Dahil na rin sa gusto ko kung sakali mang umangat yung bubong namin ay may masusuot pa rin kaming mga damit na tuyo. Nagstay nga kami yan sa baba at yung mga bata ay dyan na namin pinatulog. Dahil nga sobrang ingay na ng bubong namin. Natatakot din kasi kami na baka may mga lumipad na yero. Eto nga, binabantayan namin yung pagtaas din ng tubig, di nga kami nagkamali at bumaha nga talaga siya. Unti-unti na nga pumapasok sa bahay namin, kaya eto sabi ko kay Daddy, no choice kami, talagang kailangan namin umakyat kaysa naman mabasa yung mga bata. Ang mga oras nga na to, niyaya ko si Daddy na magkape kami at mag-cup noodles, pero nagising nga si Kuya at si Ate Misha. At yan, unti-unti na nga pumapasok talaga yung tubig sa amin. Kaya talagang sinabi ko kay Daddy, magmadali na kaming pumanik para hindi na rin ako mabutan ng basa yung mga bata. Napanik ko na nga yung bunso ko pero tulog pa rin siya habang yung mga anak ko eto nanonood lang sila sa cellphone. Kahit mahina yung signal mga oras na yan. Ayan na lang kasi libangan nila dahil di nga rin sila makatulog sa ugong ng yero. Mga ilang minuto lang simula nung pumanik kami, chinek ko nga ulit yung baba. Eto na nga yung nangyari, baha na nga. Buti na lang talaga maaga kaming umangat at naitaas yung mga gamit. Eto, balik na naman kami sa paypay moment. Buti na nga lang at sinisipag ang Kuya Primo magpaypay at eto nga si ate tsaka si Daddy. Busy sa cellphone. Maya-maya nga lang nakatulog na nga yung tatlong bata at si Daddy. Pinatulog ko na nga rin si Daddy dahil nga may pasok pa siya niyan kinabukasan. So, yun lamang for today's video. Thank you for watching.